mga paps, mag-re-refill tayo ng battery solution sa battery ng genset at ang status ay ito, in-off ko na. 27.4 volt at manual, and start. Ayun, no? Cranking lang, attempting to restart with the clicking sound dito. At yung starter relay, nagkiklik lang, ayaw dali ng, hindi kaya ng dali ng starter motor ang ng mismong battery ang starter motor. Ayun, no? Third attempt, nakaprogram lang siya talaga na 3 attempts, at ngayon ay i-refill natin ito ng tubig, distilled water ito. At ito ay kada isang battery ay 2, 4, 6, so 12 na i-check natin muna kung puno, tsaka i-refill yung mga wala ng tubig. Okay, i-test natin kung ito ay effective. Otherwise ay papalitan na natin ang battery. Ito yung klase ng battery, 65M and 100L E41L. As you can see here, nagalan na. Natapos na yung failed to start. Natapos na yung program niya. At yung voltage ay 27.4. Ngayon, i-off muna natin para makapag-refill tayo. 27.4 it is. Kung tataas, wala tayong battery testing device para sa CCA nito, sa total CCA for each battery. Bumagsak na ang CCA nito. Ibig sabihin, itatry lang natin na i-refill. Okay, iputulin ko muna itong video at i-refill para short ang video. Okay, at ito yung takip ng Percel. Mukhang wala na nga, oh. Second, third, wala na tubig. Tabi lang natin itong mga takip dito. Wala nang tubig. Oh, wala na. I-refill natin at check natin kung aandar. Kasama na rin yun, same procedure lang. Ikakat ko muna ang video at para ma-refill. Okay, ito yung embudo, at ito yung
distilled water para maging alalay siya. Medyo malaki yung yung ating container, kaya dito na lang muna sa maliit. And also measure, ito ay 1 liter. Check natin kung saan naabot. Okay, Pops, i-refill na natin. And refilling, check natin kung mare-recover. Wala pa. Hopefully ma-recover. Ayan na, meron na, Pops. Natuyuan. Check natin kung ito ay kaya pa ma-recover. Ito yung cell 2. Mga halos na sa kalahating litro na. So mga siguro ito ay 1.5, so parang 7.5 per cell liter, 750 ml per cell. Ayun na, meron na mga Pops, itong pangalawang cell. Tapos itong pangatlo, ang current ay medyo mahirap siyang dahil kailangan pa natin ng CCA. Ina-actual kasi yung current. Although dun sa voltage sa normal siya, hindi siya tatakbo dahil low current siya. Okay, cut ko muna itong video. And second na 1.5 liters, nasa third cell na tayo. Wala pang laman, pero nakapagbuhos na tayo. Naka 1.5 liters na ang dalawang cell. So 750 ml per cell supposed to be, kasi meron ding maaaring may tubig din ito na laman Ito meron na. Tapos port cell, ang port cell ay wala pa. Ito yun, sana ma-recover, ma-revive. Ayun, meron na rin. Ito yung pang 5 cell na. Okay, naubos na. Pero ang pang 5 cell ay meron na rin, pero meron na. Tama na yan. Tapos naka 3 liters na tayo para sa 1, 2, 3, 4, 5, 5 cell. Okay, refill ko muna ulit ito. And third refill ng 1.5 liters. Nasa pang 5 tayo kanina.
na cell na halos puno na, may tubig na. Tapos ito yung pang-anim, para sa isang battery pa lang yan. Check natin kung ma-revive. Hopefully ma-revive. May tubig na. Tapos same procedure para sa anim na cell ay naka tayo, mga tatlong balikan nito, halos, dahil mga 750 ml per cell. So isasarado na natin to, tapos same procedure dito sa kabila. Cut ko na muna itong video at ikakabit ko na ito, at hindi ko napapakita na i-refill ko yon. Ito yung second battery. Check. Lahat walang laman mga paps. Nakatuyuan. Motolite ito mga paps. And also hindi to sponsored. First cell ng battery ito. Ito pa yung tira natin kanina na para sa unang battery. Ayun, meron na natuyuan. Ito ay 600 kVA na genset mga paps. Ayun, meron na. Kaunti lang muna ang ilalagay natin. Tapos mag-refill na naman tayo. Babalik tayo para sa pang-apat. At ito na yung pang-apat na balik para sa pang-third cell ng battery 2, ang second battery. Naka-series lang to mga paps. Kaunti lang lalagay natin for testing, baka kasi malunod. Ay, meron na. Ito wala pa. Cell na pang-5, pang-4 na cell. Dagdagan pa natin ng konti. Ayun na. Tapos ito yung pang-anim. 1, 2, 3, 4, pang-5. Fifth cell. Cell. Parang kumukulo-kulo pa. Then refill para sa pang-5 balikan. At ito pang-5 refill para sa fifth cell ng battery 2. Kabila tayo para malapit-lapit. Ayun, halos napuno. Tapos 6 cell ng second battery.
Ayun. Yun, meron na. Halos lahat. Yung kabila, yung kanina. Na, yun. Okay. Tatakpan na natin. Tapos ay tetest na. Voltage test muna sa panel. Then, test run. Ilagay na lahat ng cell sa panglimang balikan ay nakalating litro ang natira. 750 times 12 cell. Now, testing naman kung ano sa sobrang baba ng kuryente niya. At check natin muna yung voltage, naka-off, no? Kung bumagsak yan, 27.4. In-off muna natin sa alternator niya. At practice lang talaga sa area by area kasi may dalawang klase ng genset, ATS type saka MTS type. Magandang practice na ino-off ito dahil servicing technician tayo ng lahat ng genset, mapa MTS at ATS. Ito ay ATS pero to be make sure na hindi magkasalubong ay ini-off natin to and practice na rin. Anyway, 27.4 volt and manual and start. Dito na magkakaalaman paps yung tubig na battery kung andar, kung effective. Start. Ayun. Yun lang, meron siyang stop mode. Pero restart. Start. Akyat. Balik. Kailangan ng charging nito para makontrol. And second attempt, restarting. Oop. Yung third ay bumagsak. Ay, the third, oops, rattling. Hindi nga kaya. So, ito ay kailangan na ni-maintain. Hindi nga kaya ng tubig. Pag natuyuan, mga paps, hindi na mare-recover. And yung battery ay low maintenance, so talaga siya nilalagyan ng tubig. Pwede to start. Initial lang yung malakas, pero pag hindi. Pag tumagal sa pag-third cranking, restarting ay bagsak na. Maring hindi muna ang alternator, hindi tumuloy kaya hindi na i-charge. So kailangan pa na i-charge individually. Pero for the low maintenance battery, mapaps, medyo hindi maaasahan to make it short. And restart, manual, third attempt.
Oop, po rattling, cranking second, restarting attempt. Five, 4, 3, 2, hindi na lolobat, maglolobat na niya. Oop, ayun, nailobat na. Rattling na yung relay. Nagra-rattling na. Yung ano, nag-attempt siya na mag-start. O yun, no? Rattling. Tapos ayan, yung typical na indicator. Makakasira ito ng starter relay, mga paps, pag patuloy na ganyan. Okay, so mga paps ay negative. Negative sa low maintenance type na battery kung in the condition na kung napabayaan ng battery na i-refill ng tubig. Well, regardless kung siya ay fully maintained. Okay, mga paps. And this has been Kabasic Channel, your troubleshooting channel. And that's it for a while. Détruire tout, c'est une obligation. Détruire tout, c'est une obligation.